Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo! Yay! Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo! Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo! Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo! Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na po tayo! Mula sa City Social Welfare and Development Office, Mga Bacoreño, mag-SBR podcast na tayo! Serbisyo para sa Bacor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacor resident. Dapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama ng asenso. Sa Bacor na progresibo. Biyernes na naman! Kumusta na po mga minamahal kong mga kababayan? Lalo tikit sa aking mga kapwa Bacoreño. Dumanas na naman tayo ng mga gupit ng kalikasan nitong mga nakaraang linggo. Pero salamat naman at tayo ay nakaraos at nakabangon muli tulad ng dati. Maraming salamat po sa mga nakinig ng ating nakaraang episode na naging panauhin natin ang pinuno ng STRH na umabot po sa mahigit 2 milyong views. Napakagaling talaga. At ganoon din po ang episode ng PhilHealth at Bacoor City Health Office. Hari nawa ay marami kayong natutunan at nasagot na po ang maraming katanungan at nagbigay na ng mga maliwanag na kasagutan. Muli po, ito na naman po ang inyong lingkod, Mayor Strike B. Revilla sa ating palatuntunang Serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Sa ating lungsod, maging sa ibang lugar sa bansa natin, mahalaga at kailangan na may malalapitan ang mga nangangailangan. Na tulong ang mga mamamayan. Mga nauukol na tulong at serbisyo mula sa ating pamahalaang lokal o national man. Maging mga pamilya, solo parent, senior citizen, PWD, estudyante at kasambahay. Kaya humanda na para makinig, makiisa at malaman ang mga serbisyong para sa inyo, mga Bacoreño. Makakasama po natin ngayon ang head ng City Social Welfare and Development Office, si Ma'am Lilian Ugalde. isang magandang gabi po, Mayor Strike Revilla. Alam kong kagagaling lang natin sa Bagyo pero nandito ka pa rin at inuuna natin ang ating mga trabaho sa atin sa city. Good evening po. Ayan, ako, hindi mo masyadong sanay. Si Ma'am Lilian, katulad ko rin po yan. Ano? Para sa kalaman ng ating mga Bacoreño, ano ba ang mga pangunahing tungkulin ng inyong tanggapan, ang CSWD? Alam mo, Mayor, kung sa isang tahanan, ikinukonsider namin ang aming tanggapan bilang kusina ng mayor. Dahil kung ano yung mga gusto ng mayor na ipatupad sa atin para makatulong sa ating mga mamamayan at sa ating mga komunidad, ginagawa po namin yon. So, lahat po ng programa na akma sa pangangailangan ng tao ay atin pong isinasagawa. Alam mo, sa totoo mga kababayan, alam ninyo, nung nagsimula tayo, noong 2007 pa lang, no, na tayo munisipyo pa, na hanggang maging syudad tayo, marami po tayo talagang hinarap na mga problema. Sa mga kabataan, yung mga malnourished, di ba? Yan ang mga hinarap natin nung araw talaga, na ngayon ay patuloy pa rin na talagang nakikipaglaban tayo. Pero bukod dyan, para sa kalaman ng ating mga kapwa Bacoreño, anong mga klaseng tulong ba o assistance at ang maaaring idulog sa inyong tanggapan, paano ba ang mga proseso nito? Ano-ano ba ang mga requirements at saan ito maaaring isubmit kung emergency or crisis situation ang kailangan agad ng tulong, ano dapat unahin lalo na ng isang residente?
Okay, Mayor, i-review ko lang, no, dati ang ating pong programa ay 5 lang. Okay. Pero nung pong nagsimula ang inyong termino, ito po ay naging 8 na. Isa-isahin ko lang po. Okay. Una po yung programa ng Family and Community Welfare, kung saan yung pong mga problema ng isang pamilya at ng komunidad ay dito natin isinasagawa. Pangalawa po, ang ating women's welfare. Ito po yung mga inabuso ng mga kababaihan na kailangan silang tulungan na makaahon sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Pangatlo, ang ating senior citizen and PWD, na bukod po sa taunang financial assistance na ibinibigay nyo, nagbibigay din po tayo ng mga counseling and other activities para po sa kalusugan na ng kanilang kaisipan at ng kanilang katawan. Pang-apat po ay ang ating Child and Youth Welfare Program na kung saan po ay hinaharap natin yung mga special assistance for the children with the special needs. Ito po yung may mga kabataan na nagkaroon ng kaso sa ating batas, na abuso. Ito yung mga batang iniwanan. So, dito po nakabilang ito. And another one is the emergency assistance. Ito yung ating programa na talaga namang tumutugon sa araw-araw na pangangailangan ng ating mga mamamayan. Meron po tayong financial assistance, meron tayong burial assistance, medical assistance, and aside from that, meron tayong mga assistance coming from the national. Alam mo si Mayor po, ang galing po niyang manghingi ng mga assistance sa ating national level. Talaga pong nabibigyan na o nasusustain natin yung mga needs ng ating mga kababayan dahil sa mga walang sawa ninyong Mayor na paghingi ng tulong sa kanila. And pang-anim na dati naman ay wala, ito yung mga shelter natin. Shelter Yes. for boys, girls home, and halfway house. So, before Mayor, 2008 natin ito itinatag o itinayo. Ito mga shelter na unti-unti natin itong naitayo. Yes. And ang isang nasolusyon nandito, yung mga bata na walang tahanan, walang kumukupkop, walang nag-aalaga, walang mapuntahan o walang mapaglagyan ng ating mga barangay captains, meron na tayo ngayon. Yan yung mga iniiwanan, di ba? Yes, May mga Mayor. magulang Yes, Mayor. nag-iwan. Oh. And I heard, di ba, meron tayong iniwanan dyan. Ilang taon na siya? 4 na taon na yata ngayon. Yes, isapat na taon na siya. Newly born. Newly born, iniwanan ng nanay. Sa isang tabi lang ho, ha? Buti may nakakita. Na-save po natin itong batang to. But anyway, alam natin yan, isa pa. Ano pa May isa pa, O, sige. may isa ka pang magandang programang naibigay sa atin at kabubukas lang natin last year. Ito po yung Home for the Elders. Bigyan ko lang ang mga kababayan ng brief history about this. Nasa seminar tayo noon, nang may nag-report sa atin na may isang matanda na walang natitirahan, na andun lang sa isang shade. So sabi mo sa akin, Lilian, pag uwi natin, gawin natin ng agad ng temporary shelter. So nakakatuwaan ngayon, nasa 25 na yung ating mga matatanda na ating na-rescue. Dahil wala talaga silang tahanan. And last is the special program, na ito po yung mga programa nga, sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, si Mayor walang tigil sa paghingi ng mga assistance sa national and other and regional office. Kaya ito yung special program natin dito, lagi po tayong pilot area. Yes, yung Tarabasa. Tarabasa, and the other one is, yung bubuksan pa natin, Tawid Gutom. Yes. Yan. Yun po mga kababayan ang inyong abangan. Yan, yung Tarabasa, continuous po yan. Yan po yung programa ng national government. Pero dito sa Cavite, tayo ang kauna-unahan pong nag-launch nan. No? May isa meron tayo ang kasama dyan, yung mga bata, no? Na hindi marunong makabasa, grade 1, 2, no? Naapektuhan sila noong pandemic ng COVID, no? Oho. Dahil nga online, di ba? Hindi sila nakapag-aral na maayos. So, yan po yung mga naapektuhan. So, ngayon, sila po ang nagtuturo sa kanila galing po sa Cavite State University. So kumikita po yung mga magulang para ipasok yung mga bata. Tapos kumikita rin yung ating po mga estudyante na Cavite State. No? Na sinusweldohan po sila ng ating pamahalaan. Mula May po isa pa po sa pala. DSWD. Yes, di ba? Mayor. Yung pag-abot Sige pa. program Yes, yung pang-abot program. na binigyan mo ng isang building kung saan sa pag-abot program naman, aside from kinuhanan nila yung mga batang nasa lansangan, pero mag-i-extend pa sila ng livelihood assistance sa mga pamilya. Yun. Sa Yan po. buong Region 4 tayo lang meron. Yan, yung abot program, DSWD, national din po yan,
na programa. Hinost po natin sa Bacoor, nagbigay po tayo ng building na kanila pong gagamitin para po sa programang ito. Pero po hindi lang po Bacoor ang tutulungan ito. Buong Cavite po ang tutulungan natin dyan. And Region no? 4? At Region 4, kung meron, kung makakapagdala sila. Actually, nung kausap ko recently, ang ating regional office, yung kanilang PIO, si Joseph, sabi ko baka pwede, yung shelter natin kasi, pinagmalaki ko sa kanila Tayo lang talaga, tinanong ko sa kanya, tayo lang mayroon shelter dito sa Cavite. Yes, Mayor. No, ang shelter pong yan, yung sinasabi niya po, isang programa natin yan, start kami 2008. Nakita ko yung mga bata po na tinatapon, nare-rape, no, sinasaktan ng mga gulang, no, wala pong puntahan. Saan pupunta? No, kaya po tayo, nagpagawa po tayo ng building, doon po natin nilagay sila, hanggang sa nagkaroon tayo separate, may boys home, may girls home, so hiwalay na po yung babae at lalaki. Tapos, siyempre, kasama po dyan yung mga kabataan na nagkakasala sa batas. So, meron din po tayo, hindi po kulungan yon, di ba? Nasa pangangalaga din po ng ating CSWD po yon. Tayo rin po nagpagawa ng building, tayo po gumagastos sa operation nila, at yung last na binanggit niya, yung shelter for the elderly. Kasi po naawa po ako sa matatanda. Ngayon, mga 25 na. At meron ho namamatay dyan. Meron po dyan na hospital, sinagot po natin. Hanggang sa mamatay siya, sagot din po ng city government po yan. Saan sila pupunta para hihingi ng tulong na financial o medical? Actually, Mayor, nagkaroon tayo ng 7 action center. Hinati natin ang Barangay 47 sa 7 action center kung saan pwedeng doon pumunta ang ating mga kababayan. Hindi na sila mamamasahe. Pagdating doon, may interview na sila. And ito pa yung isang maganda, inalis po ni Mayor yung napakaraming requirements na kailangan. Oh. Di ba inalis nyo, ang natira na lang natin ngayon Yes. ay medical records. Inalis nyo na yung indigency, barangay certificate, so nawala na yan. Kung talagang kailangan na ninyo nung oras na yon at talaga naman pong na-provide natin at nakuha namin ng mga information at datos na kailangan, kasi kailangan po interview ng social worker yan, Yes. ay maibibigay po din namin kaagad. May mga araw lang din po na binibigay lang namin ng sabay-sabay dahil ng gusto natin na makatipid din ang mga tao. Yes, Na pagpunta isang puntahan doon, na lang. isang puntahan na lang, makukuha na nila agad. So, Mayor, every Friday, every Thursday, namimigay ka. Halos kasi 4-day work week lang Yeah, City Hall every Thursday. Dati Friday tayo namimigay. Para po sa ating mga kababayan. Kasi marami pa rin lumalapit sa akin No? Sa totoo lang hindi nyo na po kailangan pumunta pa kay Mayor Strike o any official ng city government. No? Pwede po kayo, dumaretso na lang sa action center natin. Kahit sino ho kayo, hindi ho kayo pagdadamutan, tutulungan po nila kayo. No? Kasi nga, dahil pupunta pa sa akin, papapirma pa sa akin, pipila pa ho sa akin. Ayoko na po noon. Kaya po tayo nagtayo ng mga action centers. At meron tayo sa City Hall. Mismo dito po sa ground ng City Hall, meron po tayong action center. Pwede po kayo dumaretso na ron. At sila po, a-assess ko kayo ng ating social worker. Yes, may mga social workers diba? din po tayo. I-assess kung magkano yung pwedeng ibigay. Pero sana lang sabihin nyo na yung totoo. Kasi karamihan, sabihin, kailangan namin ng gamot. May reseta, hihinga ng reseta kasi kailangan mo po sa requirements on. And then after nun, hindi naman pala gusto ang gamot. Pagka binigyan natin ng gamot. Kaya sana sa mga kababayan natin lalapit, sabihin nyo na lang po ang totoong kailangan nyo. Kung sabihin nyo kailangan nyo ng pangkain, magbibigay po ang city government. Actually, yung isang pong programa natin na ilo-launch po natin, no, ay ito po yung Tawid Gutom. Yes, No? Mayor. Ito po yung programa. Tayo lang po meron dito sa Cavite. Gagawin po natin to, tayo po yung magpapakain ng tanghalian sa ating po mga kababayan na hindi nakakakain. Kasi yun ang nakita ko No, kung napanood ninyo ko during na isa pong live na vlog ng inyong lingkod, no, itong si Spider-Man na talagang nag-viral din to. Isang 18-year-old na bata mula sa Sapote 3 na talagang, ang sabi niya, wala silang makain. Ang problema, nagdodroga pa yung bata. No, talagang napariwara. Nakita ko, ito yung biktima Imbis na magalit ako sa kanya, naisip ko, ito isang biktima rin ng kahirapan na dapat natin ibangon itong batang ito. Bigyan ng pagkakataon. Kaya lang kailangan managot din siya sa batas. Kaya nga yun ang ating po mga programang ganito. Kaya po ang inyong lingkod, talaga hindi po tayo tumitigil. Tayo lang po may mga shelter
At syempre, yung Tawid Gutom na yan, pag-launch po natin yan, hanggang December yung programa natin, no, titingnan po namin kung magiging maganda po ito at talaga makakatulong sa ating mga kababayan. Kung kinakailangan, idiretso po namin to by next year din. No? Basta, tiga Bacoor, pumunta po kayo doon. Kumain lang kayo, wala akong problema. No? Kaya lang, mayroon tayong mga registration siyempre para malaman kasi kailangan po namin mag-report. Mayor. Diba? Meron tayong registration para sa Tawid Gutom kasi meron tayong slot na only 1,000. First priority natin yung mga, syempre po yung may mga nakaregister na. But then, ang sabi nga, minsan na pag-usapan during the meeting na mag-i-excess pa rin tayo mga kahit 100 para mapakain sila. And Mayor, gusto ko din lang i-share na, di ba meron yung pang-merienda na sa mga, ano yun yung Mobile. ating mobile, Yes. na iikot sa mga barangay. Iikot din po yan. Meron tayong iikot naman, pang merienda naman, sa mga barangay po yan. 3 pong sasakyan yan, naiikot po sila. Monday to Friday po yan lahat ng programa ng city government. Ang tabayanan nyo lang sa launching po natin. Diba? Yung nasa City Hall, may action center, pwede po kayo pumunta. Ano ba ang kaya dapat nilang hilingin doon? Sige, ano ba pwede? Actually, lahat, Mayor, pwede natin ibigay sa kanila o pwede nilang Pangkain, sabihin doon. subsistence, no? Aside from the emergency needs, ano ba yung mga emergency needs na ito? Yung mga pangkain. Minsan kasi talaga may mga pamilya na hindi kayanin na makakain ng araw na yon. Actually, binibigyan na natin sila, Mayor. Basta sabihin lang nila. Financial yan. Yes, financial. Pero may mga cases na, may case tayo, Mayor, na pumunta yung pamilya, nawala ng trabaho yung tatay nila the whole week, na inapruban mo nung ako ay nag-letter sa'yo, nabigyan sila ng 1 week food pack. So, sa mga Bacooreño, wag po nating ikahon yung ating isip na ganito lang ang pwedeng hingin sa ating lokal na pamahalaan. Actually, Kung anong napakaswerte po natin dito sa Bacoor dahil tayo lang ang may mga programa na nanggaling sa national na idiniretso po ng ating lokal na pamahalaan at dinagdagan pa nga po. Kaya nga tayo naging 8 ang programa. But anyway, syempre, bukod sa mga, di ba, action center natin, yung scholarship, kasama sa scholarship. May Yes, programa rin po Mayor. tayong scholarship, di ba? Actually, nakakatatlong bigay na tayo. Patatlo na ang bigay natin. Magbibigay ulit tayo ngayong next week. Batch by batch. By batch ng scholarship. Ang atin pong beneficiaries is nasa more than 5,000 beneficiaries ng scholarship. Ito naman po scholarship program na ito para po ito doon sa mga high school and college level. Sa high school, nagbibigay tayo ng 3,000 Okay. and sa college is 5,000. Yeah. But meron tayong mga special scholar na binibigyan natin mga doktor. Yes. Nag-aaral natin ng doktor na binibigyan nyo ng half scholar. Yeah. So, yun lang, ang dami po yan, mapakarami pa, no? At meron din po tayo, no? Yung, siyempre, mga burial assistance, di ba? Bureau assistance, yes, regular na ang bureau Oo, assistance regular natin. na. Kaya nga sabi ko sa Yung inyo, medical mayaman assistant, at hindi. no? Yeah, medical Medical assistance. assistance sa mga hospital. Meron po tayong guarantee letter or pagka hindi po, wala po tayong MOA with that hospital, financial assistance ang binibigay po natin. Yun lang Ito po, siyempre, meron din tayong programa para sa mga OFWs, di ba? Yung mga repatriated, Yes, di ba? Mayor. Meron tayong special program for the OFWs kung saan binibigyan and yung mga trafficking cases natin na binibigyan natin ng financial assistance. Oo, para kahit konti, meron silang Baka tulong po mula sa city government. Baka nakakalimutan nyo ang ating F1K. Oo nga. Pero wag naman lahat magpabuntis. Ayan, may programa pa rin po tayo isa. Sabihin mo yung F1K. May programa po tayo sa F1K, yung first 1,000 days na mga bagong nabuntis na mga nanay, ay meron po tayong mga binibigyan ng 10,000 pesos bago sila manganak. And after that, sila din po ay priority natin sa any assistance hanggang sa yung bata po ay mag 2 years old. So yun po ay yearly natin ginagawa. Kaya sa ngayon, meron tayong 300 beneficiaries na mga F1K. Yan po yung 1,000 days, di ba? Yes, 1,000 1,000 days, mantakin nyo. Meron silang tatanggapin na pera, tapos minomonitor po yan ng CSWD, pati ng ating CHO. CHO, yes, Mayor. Di ba? Minomonitor po Magkatuwang yung kami ating doon. mga nanay hanggang manganak. No? Kung matama yung kanila pong mga bakuna, minomonitor din po yan. So yan, papasok po sila sa programa natin na F1K.
Yan po tulong sa mga nabubuntis sa Bacoor. Kaya nga minsan, nagbibiro ako eh. Sino gusto makatanggap ng ganito? For sure, ang senior citizen hindi na. Diba? Diba? Yun nga eh. Pero meron pa rin ho tayo dyan. Diba? Sa mga seniors, sa mga centenarian naman. Nagkaroon po tayo since last year ng 100,000 pesos for the 100 years old na mga senior citizen. Yes. So, actually, Mayor, pinupuntahan mo ang isa-isa. Yes. Si Mayor pumupunta po sa mga 100 years old na with a flower pa yan na. So, alam mo Mayor, very touching yung naging konsepto mo na yon. Akala ko noon ibibigay lang natin ng 100 pesos, ay 100,000 pesos. Pero nung minsan dumating ka doon sa isang area na kakilala ko yung Matanda. nanay, no? Na-touch talaga sila kasi may dala kayong bulaklak. Sa isang matanda, napuntahan talaga ng isang official, medyo, aside from may 100,000 pesos na, medyo talagang nakaka-touch yan sa kanila. Nakakatuwa rin eh. No? Pero alam niyo, ito ulit, babanggitin ko to, napansin ko, sa lahat po na pinuntahan ko mga centenarian, puro po babae, iisa pa lang lalaki. Kaya nga sabi ko, So, mas mahaba ang buhay buhay ng ating mga kababaihan talaga. Bakit kaya, Mayor? Yan ang hindi ko rin alam eh. Diba? Yan ang hindi ko po alam talaga. Pero yun nga sa tanong ko nga, paano mga ginagawa ninyo? Anong kinakain nyo? Diba? Kasi siyempre gusto natin humaba rin ng buhay natin. Pero siyempre, sa tuloy-tuloy pa rin, sa sino ba ang maaaring pumunta sa atin para humingi ng tulong? Siyempre, yung pasyente hindi kaya. So, sino sa miyembro ng pamilya ang pwedeng lumapit? Actually, Ang tulong. Mayor, kahit na nga kapitbahay lang. Pwede. Yes. Oo. Basta't may bibigay niya yung mga information na kailangan. Kaya nga po nagkakaroon kami ng mga home visitation. Kung hindi makapunta o kung talagang medyo doubt kami, pupuntahan namin sila. Pero sa kaso naman natin ngayon, kung before nakakakuha kami ng mga cases na naloloko pa, ngayon naman po, siguro dahil sa ating mga awareness program, information dissemination na lagi ninyo binabanggit sa flag ceremony, ang laking tulong nun eh. Na, ganito ang ating mga programa at kayo ay pupuntahan, bibigyan kayo, ganyan. So, wala na nanloloko sa atin na ganyan. Hindi. So, kahit po kapitbahay. Pwede. So, kapitbahay Pero wag naman sana. Mas maganda na pamilya nyo na. Siguraduhin natin. Yes, Kaya nga po, Mayor. may isa rin tayong, ito yung programa po natin na yung ID, yung official ID po ng City Government ng Bacoor. Ito po yung Enhanced Special Bacoor Resident Card. Mag-apply na po kayo niyan. Kasi yan po ang magiging official na ID, debit card po yan. Yan debit card na yan po ang mas mapapibilis ang release ng pera ninyo. Yung tulong ng gobyerno ng Bacoor, doon na po natin papadala. Kamusta na ba yung daycare natin? Ang daycare natin, simula nung tayo po mayroon nagkaroon ng merging ng barangay, ay hindi pa rin natin na-emerge yung mga centers. Yes, okay. Dahil napakarami pa nating Yes, estudyante. okay lang yan. So, ibig sabihin, patuloy na lumalago yung ating programa. Nakikita ng mga nanay ang kahalagahan ng daycare program sa atin. And, yun nga lang, ang isa pang gusto lang naming i-request sa'yo. Madagdagan naman ang daycare worker namin. Okay. No problem. Tingnan natin. At ma-approve na sana yung 47 permanent position. Approve na yun eh. Okay. Lalagyan na lang. Wow. So, Social workers yan. no, mga Daycare daycare workers workers sila talaga. na nandyan na ngayon. So, yan mga nanay na-request natin sa Mayor. Actually, meron na silang item last year. Inapruban po yan ni Mayor sa Sanggunian, pina-approvean sa Sanggunian, at ibinaba na, approve na sila, 47 permanent position for the daycare workers. Open tayo dyan, lalo na siyempre, ang kabataan po kasi, ang daycare po, yan po yung first na parang eskwelahan po ng ating mga kabataan. Yan po yung first step ng ating mga kabataan. So, kailangan po talaga bigyan ng puhunan ng ating pamahalaan, no, mamuhunan ng gobyerno. Kaya po tayo talagang gusto natin palakasin po ang daycare. Kasi isa rin po yan na step para sa ating mga kabataan. No, ayoko po namin naiiwan sa Bacoor. Kaya nga po, simula daycare hanggang college, meron po tayo ritong binibigay. 'Di ba? Na libre hanggang State University. 'Di ba? Meron po tayong Cavite State University sa Bacoor. Dati nakita ko sila, daycare, elementary, high school, nagkaroon ng senior high school. Tapos college, wala mapuntahan. Kaya po ako, simula 2007, tinarbaho ko. 2008 din ho, nagkaroon tayo ng State University.
para sa ating mga kabataang Bacorenyo. Yan po yan. So anyway, Pero Mayor, sandali. okay. 2007, 12 daycare center lang ako. Yeah, Ay, tingnan mo. 12 daycare worker lang ako. Ayan, tingnan nyo, kukonte. Oh. Di ba Then, 73 barangay tayo nun? Ginawa mong 23. Then, ginawa mong 73. Ayan, lumaki na lumaki. Lumaki na ng lumaki. Tayo nagpalaki kasi kailangan po natin talaga. Bukod sa mga eskwelahan pa, na nagpatayo ng mga eskwelahan, no? Tapos ngayon mga programa po para sa ating mga kabataan naman. So, halos lahat talaga ng sektor, sakop mo mga kababaihan. Yes, Mayor, Meron lahat tayo ng sa sakop. kababaihan, di ba yung mga Zumba mo? Sige, Zumba. paliwanag mo nga. Ano yung mga programa mo para sa Ayan. mga kababaihan Actually, naman? yes, Mayor. Actually, yung meron tayong linggo-linggo na Zumba Zumba Coor, Coor, no? yes. Kung saan invited ang lahat ng mga kababaihan po na magkaroon ng mag-Zumba dahil ito naman yung health wealth program ng ating mayor. So, sabi ko nga sa mga nagsusumba, hindi lang tayo titigil hanggang dyan. Kung pwede din tayong maging priority din sila sa mga livelihood program para sa ating mga dagdag kabuhayan. Actually, yung ang twice a month ang big Zumba natin dito sa gymnasium, pero meron tayong ino-offer sa mga barangay, Mayor. Actually, nagbibigay tayo ng weekly na Zumba sa mga barangay as per the request. Ayun, so yan ha. So sa mga gusto mag-Zumba, mag-organize sa inyong lugar, pwede po kayo, sumulat lang kayo sa aming tanggapan para maturuan kayo. Magpapadala ng Zumba Trainer instructor tayo, instructor. ang ating pong tanggapan. Ayan. Tapos Mayor, yung huwag nating kalimutan, yung tatlong programa natin, yung Sagip Batang Lansangan. Yes. Mhm. And yung ating tag dito, yung ating curfew. Curfew, Ang laki syempre. kasi nang naitulong nun sa atin. Oo. Yung ating number of children do sa halfway house na laging umaabot ng 80. Ngayon nasa 20 plus na lang kami. Wow. So naintindihan. Yes, ang laki. Nagiging successful tayo sa mga programa natin. Kasi po, pinagbawal po natin, di ba, ang minor na lumalabas after 10 o'clock ng gabi para sa safety ng mga kabataan. So, yun na po yung ginagawa natin. Tapos, ayaw po natin na may mga namamalimos. Although, minsan may nakakalusot badyaw. Di ba? Hindi lang po para sa indigent ang tulong ng gobyerno ng Bacoor. Basta nangailangan, no, kung sino ka man, wala pong titignan kung hindi yung pangangailangan nyo. Tutulong po ang city government. Hindi po namin maibibigay lahat ng pangangailangan nyo. Pero kahit papano, tutulong po ang gobyerno ng Bacoor. So may mga tanong dito. Siyempre tungkol naman sa social pension. Yan na maraming tatanong sa akin eh. Minsan nakala sa ating galing eh. Kasi sabi ko, hindi naman po city government yan. Yung paliwanagan mo, yung ibang matatanda natin, pamilya nila. Yes po. Ang social pension po ay nanggaling itong programa ng social pension ay nanggaling sa national government. And actually, meron tayong 4,602 na beneficiaries ng social pension out of 62,000 na matanda ng Bacoor. So, bakit po ba tayo nabigyan ng 4,000 din? Kare-request niyo ni Mayor na tayo ay magkaroon ng social pension. Ang iba pong city, 1,000 lang, 2,000 lang. Tayo po may pinakamalaki sa buong probinsya ng Cavite. Wow, good. Oo. Ang pagpili po nito, Mayor, gusto ko din i-discuss sa mga Correct. Bacooreño na ang pagpili, nung una po, pinili ang makaka-avail ng social pension through the recommendation of our Senior Citizens President. But now, hindi na po, kinancel na po yan ng national. Pinipili na po nila ngayon ang mag-a-avail ng social pension through PSA na naman. Yan yung survey na ginagawa Yes, every Mayor. 3 years. Oo. No, ginawa po to 2024. So, Ganun na mag-antay naman. kayo after 3 years. So, 2027 supposed to be Doon ulit magkakaroon sila muli kukuha. ng survey ang Philippine Statistic Authority. Sa ating mga kababayan, dito po, data po ang kinukuha ng national government. Hindi po kami local lang kumukuha niyan. Tumutulong lang po kami sa kanila. No? Dapat po, pagtiyagaan nyo po pag kami nag-survey po sa inyo. Dahil itong mga programang ito, katulad yung 4Ps, no, doon na po nila kinukuha yung mga makukuha na, yung mga qualification, yung qualified beneficiaries, doon nila po nila kukunin sa kanila pong
magiging report ng PSA. So yun, katulad Pero itong Mayor, 40s. ito yung gusto ko lang ulitin din sa mga ating senior citizen. Dapat hindi sila SSS member or Oo nga eh. GSIS. Dapat po, walang pensyon yung matanda para maka-avail ng social pension mula sa national government. So yung 4Ps naman ang gusto kong paliwanagan mo. Ang Yan. 4Ps po ay isa ding national program. Hindi rin tayong pumipili niyan. Ang national din po ang pumipili niyan, bumababa at nag-e-interview yung isa-isa. Tungkol na rin sa PSA din. Oh, yan. sa PSA din ang gagaling. Anyway, so yung 4Ps, no, para sa kaliwanagan, hindi po galing sa amin yan. Nanggagaling po yan sa national government, ibababa po sa atin. Pero may mga programa yan eh. Yung SLP. SLP, yes. Diba? Ang SLP, Mayor, inadapt Yung natin. graduate na nila, Yung diba? graduate na nila. Inadapt na natin ang ating SLP. Ang SLP ng national, inadapt na ng local government. Thank you nga kami sa inyo eh. Kasi lahat ng programa ng national government na makakatulong po sa atin sa lokal na pamahalaan, ina-adapt ng lokal na pamahalaan ng Bacoor. So, ano ba yung SLP? Sustainable Livelihood Program, Okay. kung saan ang ating mga kababayan na talagang willing naman sila na magkaroon or ma-uplift ang kanilang buhay, ay pwede po natin mabigyan ng puhunan. Yan. So yan, hindi lang naman individual yan, pero grupo yan. May grupo yan. May grupo yan. Nagkikreate po tayo ng isang organisasyon o samahan na sila po yung para magtaguyod, no, magtulong-tulong yung para sa puhunan na binibigay ng city government, no? Minsan po yung SLP may programa po ang DSWD national. Pero meron din po programa ang CSWD natin, no? Sa ating po mga kababayan na binibigyan din natin. May training yan, di May ba? training, May yes, seminar Mayor, sila. yes. Bago natin bigyan sila Priority ng puhunan. priority din natin ang solo parent, pero Yes. karamihan sa solo parent ay gusto nila ng single na Na negosyo. no? Oo. Ayaw nila ng group na negosyo. Pero meron pa tayong isang programa, 'di ba? Baka nalimutan mo lang. Siyempre yung ating mga birthday, 'di ba? Yes. 'Di ba? Isang programa rin 'yan. Oo. Wala rin ho sa Cavite 'yan. Tayo lang din sa Bacoor Nalilimutan ko na sa meron dami, yan. Mayor. 'Di ba? Pero teka, aside from pa-birthday, sasagutin muna natin yung yung sa senior pension. Okay, Hindi sige. naman talo yung iba kasi di ba binibigyan niya naman ng Yes, 1,000 yun. a year. Taon-taon po, mga senior citizen sa Bacoor, may 1,000 lang po. 1,000 lang po ha, isang beses lang po yan sa city government ng Bacoor. At meron sila linggo-linggo. Pwede silang manood ng sine, libre rin po yan. Ayun. Sagot ng city government, di ba? So hindi rin Hindi lang lugi. senior citizen. Di ba? Pati Kasama doon, PWD. PWD, At saka solo parent. solo parent, di ba? Libre rin po yan sa SM. Manood ho kayo ron every Monday. Sagot po ng city government yan. So yun, Balik tayo sa birthday, Mayor. yes. Yan yung Ako'y isang nakatanggap. programa natin. Ako nakatanggap eh. Nakatanggap ka na. Nakatanggap na po ako ng birthday. Sabi ko lang, Mayor, experience ko. Sabi ko, alam mo yung impact sa akin, no? Nung ibinigay sa akin yung 5 Bigas, kilos sa 5 price, talagang, alam mo, tuwang-tuwa ako. Oo. Yung tuwa mo na hindi, alam mo naman na nakakabili ka din, pero totoo nga, Mayor, iba yung nanggaling talaga sa inyo, sa city, na naalaala ka. Sana po ma-appreciate ng ating mga kababayan ang mga munting ibinibigay sa atin ng Mayor. Hindi po Kasi- ako nagbigay niyan. Siyempre, Ang pera buong- natin lahat. ang buong city, Pero yeah. ako lang po naging daan. Sa inyong utak, Para- sa inyong isip. Para magkaroon po tayo ng mga programa pong ganito, na sana mapagpatuloy-tuloy po yan. Dahil po yung programa na yan, hindi ko na po titigilan yan. Sa lahat na magbe-birthday, bukod sa mga empleyado po natin, yung mga empleyado po ng city government, nakakatanggap po yan ng 1,000 Yeah. sa atin. At yan po binibigyan. Bukod sa mga empleyado po yan, may 1,000. Hindi ko po kaya bigyan lahat So at saka sa lahat naman po sa ating komunidad, may bigas sila. Yun po yun. Teka, napaisip ako, Mayor. Yes. Walang 1,000 yung aking bigas. Wala. Mayaman ka na. Wala nga Hindi ka na eh. kasama ron. Baka hindi ka na sinama nala. Pero talaga ang Yan. tuwa ko. Iba yung saya. Oo, Talagang iniuwi ko sa bahay. Sabi ko, iba yung saya ko na nabigyan ako ng 5 kilong bigas talaga. Yun po yung mula sa gobyerno ng Bacoor. Para po kahit paano, alam ko naman, rice is life sa ating mga Pilipino. Yan ang number 1. Ako hindi ako makakain ng walang kanin, di ba? So karamihan po sa atin, ganyan din ang buhay. So kaya lang, sa pagkain natin ng kanin, kailangan i-regulate dahil may sugar din po yan. But anyway, May isa so ngayon, pa, ano yung pa? 10 kilong bigas nyo. Siyempre, yan ang programa ng national government at government ng city government ng Bacoor.
Sige. So yung meron pa pong isa yung nalito na nga, meron nga po nagtanong sa akin. At saka meron ako nakita, natawa nga po ako sa isang FB na pare nakatanggap ako ng bigas. Okay. Sabi niya, birthday mo, hindi ko pa naman birthday. Sabi nung isa, saan 10 kilo? Bayang walang maiiwan. Nakita ko yung usapan nila na yung mga naswertihan na nabigyan talaga ng sunod-sunod. Maaari po may mag-comment sa inyo Yes. dyan. Hindi naman kami lahat nabigyan. So Tama. ito na po ay paliliwanag namin. Tayo po ay binigyan lang ng allocation ng national government. Correct. And kami nga po dito sa city, katuwang ang inyong lingkod, kasama po ni na Mayor, nag-iisip paano ba lahat mabibigyan. Correct. Pero talagang kailangan lang talaga tayong mga magbigay ng kumuha ng mga prioridad lang sa bawat barangay. Hindi naman po talaga natin malalahat. Kung kayo po ay nag-iisip na kami ay namimili lang, hindi po. Kung ang nakikita nyo lang po ay yun lagi ang nabibigyan, sila po yung mga pamilyang talagang nakita natin na walang kakayanan. So, panawagan sa mga Bacooreno, nararamdaman po namin na gusto nyo rin makatanggap, pero mas matuwa po kayo na mas nabibigyan po natin yung mas nangangailangan. Ibig sabihin, sila kaya nila. Di ba, Mayor? Yan po yung programa natin sa bigas. Yan po para sa kalinawan. Yan po yung programa ng national government na bayang walang maiiwan. Rice program. Mula po kay Pangulong BBM, no, nagbigay po siya ng 100 million at nagdagdag po ang city government ng 50 million para mas marami po tayong mabigyan. So sa lahat po na makakatanggap nito, at lalo-lalo na po yung mga hindi makakatanggap, hindi po namin kayo lahat, hindi po tayo namimili. Sinabi ko po dito sa CSWD at pamahalaang barangay, kasama na po ang BDRRM po natin, sila po ang namamahagi niyan. Kailangan po bawat bahay mabigyan natin, di ba, ng bigas na 10 kilos. At bawat yun po, first tranche po yan. Magkakaroon pa ng isang sunod po yan, dalawa po yan. Dalawang sunod po yan. Antabayanan nyo, pagka natapos natin ma-distribute, dahil ngayon po panahon ng tag-ulan, kaya medyo nahihirapan po tayo. Pero tuloy-tuloy po yan. Tatapusin namin lahat yan. No? Kaya antabayanan nyo po. Yung benepisyo, kung 3 pamilya kayo sa isang bahay, pagpasensyahan nyo na po muna. Pero pagka natapos po yung barangay at may sumobra pa, yung po babalik na sila dun sa mga lalaking pamilya. Dadagdagan po nila yan. Yun Yes, po Mayor. ang instruction ko sa kanila na walang pipiliin, walang politika. At na alam ko, malapit na po ang barangay election. Hindi ko po hahayaan ang ating mga barangay officials na mamili, no, yung kalaban hindi mabigyan. Dito po, gobyerno po ng Bacoor at national po programa to, no, mabibigyan ang dapat mabigyan. Pero hindi po lahat Kaya kung ilang pamilya po minsan talaga lang isa lang ho kaya natin bigay, no? Dati hinihiling ko po na maging 5 kilos to Kaso nyo nga lang talagang hindi po pumayag ang national government. So wala po akong magawa. So kaya gano'n lang po ang ginawa natin paraan. Para kahit papano, yung pamilya ninyo, 3 man kayo sa isang bahay, at least kahit papano, meron po kayong bigas na mula sa ating gobyerno. But anyway, ito na tayo. Kasi ang Bacoor, 'di ba? Alam naman natin na tayo talaga ay disaster prone. Bukod sa sunog, 'di ba? Patuloy tayong sunog. Ang dami natin sunog tong taon na 'to. 'Di ba? At siyempre, pagka-ulan, ito, 'di mo binaha. Baha naman ang natin. Kaya challenge talaga sa atin. So, ito, ano ba ang papel ninyo lalo na pagka itong meron tayong bagyo? Para alam lang nila kasi gusto kong malaman nyo kung paano maghirap ang ating pong mga CSWD para sa inyo. Okay. Ito yung pinakang masarap na trabaho sa amin. Kasi dito, lagi ko sinasabi sa staff, walang nakangusuhan, lahat tayo nakangiting yung panahon to. Yan ang aming policy. Walang mukhang nagagalit pero kailangan tayong maging masaya. Una, ano bang tungkulin ng CSWD during the disaster? Siyempre po may mga pamilya din kami. Correct. No, may mga anak. Una yan, policy yan na bago umalis ang tahanan. Kung wala man kayong pera, kung wala man kayong bigas, ipangutang nyo. Saka na natin yan pag-usapan pagkatapos. And then, immediately, kami po ang uma-attend sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng baha, naapektuhan ng sunog. Anong ginagawa natin? Proper assessment sa mga nasunugan. Yes. Kasi may mga minsan po ay may mga sumasali na hindi naman nasunugan. Hindi nasunugan, tama. At sila po yung nakakakuha ng mas malaking halaga minsan dahil dinadagdagan nila yung pamilya. So patuloy po, through your instruction of course, meron tayong agad hot meals.
Correct. So si Mayor, nagpatayo po siya ng isang community kitchen kung saan dito po namin ginagawa at niluluto ang lahat ng pagkain binibigay natin sa mga mamamayan. Hindi na, pati sa shelter mo, di ba? Pinapakain mo sa shelter. Yes, pati ang shelter po may kanya-kanya din sila. And may pagmamalaki ko ito sa inyo dahil tayo lang din ang may magandang sistema when it comes to disaster. Andyan agad nausok pa lang yung bahay, nagpapaluto na si Mayor. Bumabaha pa lang. Actually, ito yung dialogue ni Mayor sa akin. Lilian, bumabagyo na, naka-ready ng lahat yan. So, naging music na in my ears and naging reminder lagi sa akin na kailangan nakahanda talaga rin ang kitchen namin before balita pa lang, nakahanda na tayo. And aside from that, pagkatapos po ng aming hot meal service, doon na pupunta sa isang pagka-disaster, pagkasunog, assessment para mabigyan ng financial assistance. Yes. Financial assistance, nagsisimula po tayo from 10,000 up to, itinaas nyo na ngayon ng 5,000 yung mga renter and 3,000 sharer. na dati. Dating 3,000. And for the bagyo naman, yung mga nabahaan, sabi nila, bakit may agad ang nasa evacuation? Because that is the policy of the national government. Sumunod lang tayo sa national government na ang priority natin na bigyan ng mga food pack agad ay ang ating mga nasa evacuation center. Yung sumunod sa tugon natin na maglikas Yes, sa kanilang nalulikas. tahanan. Actually, Mayor, tayong kumpletong mamigay kasi kahit sa sunog, plato, kutsara hanggang sa mga gamit na ibibigay natin. Yes. Kaya nga sinasabi ko na hindi man natin maibigay lahat, pero nagagampanan natin yung mga pangunahing pangangailangan para sa kanila. And hindi po dyan tumitigil. Pagkatapos ng ating disaster operation, kung kailangan sila ilipat or magkaroon ng relocation. Yes. Dire-diretso po ang trabaho natin hanggang sa relocation. Para naman po dun sa mga interested pa rin na makaahon, inaalok naman namin sila ng livelihood training and livelihood assistance. Talaga lang may umaayaw at may gumugusto. So, yung ating tulong pamula sa pagsalo natin doon sa relief assistance up to the rehabilitation. Yes. So hanggang dulo, hindi namin iniiwanan. No, katulad po ng baha. After the baha, tayo naman po ay nagbibigay ng relief goods doon po sa mga pumunta sa evacuation center. No? Kaya ganoon na lamang po ang mga programa natin. Pinalalawig po natin, no? Kasi ayaw ko may naiiwan, lalo na yung nahihirapan natin mga kababayan. No? Sinasagip po natin sila. Ngayon, may tanong tayo ng bayan No? Ito na, ang tanong ng bayan. Mayor, qualified ba ako sa assistance ng CSWD? Yes. Oh, yes. Big yes. Yes, okay. Bakit po big yes? Before po kasi ang CSWD, ang priority namin is all the indigent families. But since si Mayor po ang ating naging Mayor, nag-waive po siya at ginawa po niya na alisin na yung ganong sistema, lahat po ay open for everybody. Kaya nga may nagsasabi, bakit yun may kaya, nakahingi. Hindi po lahat ng mayayaman ay, lahat po tayo dumadaan sa mga Crisis. problema at pagsubok at krisis. So, pag nakita po natin na pwede, binibigyan po natin yan, burial, financial, medical assistance. Walang pipiliin. Walang iniiwan. Basta lumapit sa city Yes. government through our City Social Welfare Development Office, tutulong po sila. Hindi lang ho lahat, pero hindi lahat ng pangangailangan nyo maibibigay. Pero, bibigyan po kayo ng tulong. Yun po. So ito pangalawang tanong. Bakit hindi kami napasama sa UPLIFT program? Again, Mayor, hindi atin ang uplift program sa Okay. national government ito. And binabaan lang po tayo ng listahan kung sino-sino. Actually, Mayor, sumagot ako doon sa isang Facebook na paliwanag ng national government. Na sinabi nila doon, wala diyang mayayaman, lahat siya na mahihirap. Sinagot ko, sa listahan po namin may mayaman. And then, may prepared akong letter na in-address ko sa region, tumawag na din ako sa region, na kino-question ko sila, bakit sa listahan na yun ay may mga mayayaman. Oh. So, ang sabi naman sa amin, ilagay namin doon and i-recommend na huwag isama. May mga recommendation ang local government na hindi talaga isama dahil sa assessment namin, binisita po yung isa-isa at sa assessment po natin ay
naandun sila sa mga middle and upper class. So, sino-sino yung nandun sa uplift program? Ang sabi May po listahan ng na tayo? national, yes Mayor, ang sabi po ng national, lahat ng mahihirap na recommended ng PSA, Yan, NCBNS. PSA din po yan, di ba? Yan po Pero yung hindi survey naman. ng Philippine Statistical Authority. Yes, Para ma'am. maliwanag, hindi po kami pumili nun. National government po yan. At based dun po sa kanilang survey. Di ba? Yes, So Mayor. yun. So para naintindihan po ng ating mga kababayan. Pero siyempre, may hotline ba tayo, o Facebook page, o contact number ang CSWD Yes, para may- maaring lapitan nila? O yung, siyempre, lalo na yung mga listahan ng ating programa, ipopost na lang po natin yan. Yes, meron po tayong hotline number 481-4142 Local 219. CSWD page, FB, CSWD page, Office of the City, Welfare and Development City of Bacoor. Yan. And So, Mayor, kahit ako tumatanggap din ako ng personal message nila. or sa mga text. Viber, no? Okay. Ayun. So, ano mensahe mo sa mga Bacorenyong nangangailangan ng tulong, ngunit nag-aalangan o hindi pa alam kung paano lumapit sa CSWD? Okay, Mayor. Sabi ko nga kanina, meron tayong, ang aming pong tanggapan ay bukas sa lahat para sa kung anumang tulong na hinihingi nyo. Sabi ko naman, hindi lahat maibibigay namin. Pero gumagawa po kami ng paraan kung saan namin kayo mai-refer. And Mayor, ginawa na natin na ilapit sa kanila ang ating tanggapan sa pagtatayo ng 7 action center kung saan pwede silang pumunta doon every day at isabihin ang kanilang pangangailangan. Monday to Friday. Friday lang, oo. Then Mayor, hindi na nga dahilan na walang pamasahe. Di ba? Dahil malapit na sa inyo. Malapit na sa amin, sa kanila. So, anything na ilapit nila doon ay yun po I-assess. yung instruction ko sa mga tao ko na lahat ay bigyan ng action immediately. Yes. I-assess. Kung hindi po nabigyan ng action immediately, may cellphone number po ako, binibigay ko po yan, pwede niyo po itawag sa akin. Oy, lalagyan. Gusto mo i-post natin dito? Yes, Mayor. O yan, po-post natin ang contact number mismo ng head ng CSWD Bacoor. So yan, maraming salamat sa ating panauhin, Ma'am Lilian Ugalde, siyempre, ng City Social Welfare and Development Office sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga programa at serbisyo. At kung papaano ito maaaring ma-access ng ating mga Bacoreño. At maraming salamat sa inyong sakripisyo at siyempre pagmamalasakit at kasipagan ng buong staff ng CSWD Bacoor. Maraming salamat. Siyempre, sila ay tinuturing din nating frontliners natin na napakahalaga po ang naibabahaging tulong nila. No? Kaya sana po ibigyan din natin ng pansin itong mga taong to, lalo na pagka nandiyan dyan ng kalamidad at sakuna, hindi kayo iniiwan. Laging nandyan sila. So sana, sa episode na ito ay mas naging malinaw sa ating lahat ang social services at mga programa ng pamahalaang lungsod ng Bacoor sa pamamagitan ng ating CSWD. Tandaan, ang mga serbisyong ito ay handog po natin para sa bawat pamilyang Bacoreño. At syempre, bago po tayo matapos, nais po natin magpasalamat sa ating pong mga sponsor. Yan po, ito yung maliliit na mga negosyante po sa Bacoor na nag-sponsor sa atin. No? Pero yung Chowking lang medyo malaki. Syempre, Yesang Food Hub. Skinplicity. Yeah! Dr. Wongs. Ayan, kay Dr. Wongs. Siyempre, ang BPI at Chowking SM Bacoor. Ayan. Maraming salamat po sa tulong ninyo at suporta ninyo. Regalo. Thank you po. Ayan, at siyempre, Dami? Meron ka rin ito. Thank you, Mayor. Dr. Wongs. At ito ang pinaka-importante. Ang souvenir. Kaya maraming salamat. At syempre, natapos na naman po ang ating talakayan at pakikinig sa Biyernes na ito. Maraming salamat sa ating mga magiting na CSWD Department Head. Syempre, kay Ma'am Lilian, sa ating masusing kaalaman at inyong pagbabahagi ng inyong mahalagang impormasyon tungkol sa mga programa ng CSWD at mga serbisyo, requirements at kung paano ito
ay makakarating at makakamtan ng bawat Bacorenyo. Ako po, ang inyong lingkod, Mayor Strike Biribilla, na hindi magsasawang kausapin at makasama kayo. Huwag po sana kayong magsawa sa pakikinig at pagsubaybay sa mga susunod pang mga episode ng serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Maraming salamat po at God bless us all. At syempre, dahil sa Bacoor, gusto namin at home lahat tayo rito. Maraming pong salamat. Ingat po. Love you.